Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon. So, ang tatalakayin po natin sa umagang ito ay pinamagatang The Cross, Total Freedom. So, ang ating pong topic last week ay The Cross of Christ. Doon po ay discuss yung mga iba't ibang view ng mga tao yan, tungkol sa cross. At ito po ay pagpapatuloy ng ating series sa topic ngayong buwan na ito. At yung topic po natin, yung tema po natin ngayong buwan na ito ay yung power of the cross. So, samahan niyo po ako at sana po ay walang matutulog at wala po munang uuwi. Tayo po ay lahat ay mag-aaral. Yan. Sasabayan niyo po sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. So, tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at samahan niyo po sa ating key text ngayong umagang ito. Matatagpuan sa aklat ng Galatia, chapter 6, verse 14, May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Ang Diyos po para sa kanyang banal na salita, tayo po ay umupo na. So, nung panahon po ni Apostol Pablo, makikita po natin, at pinang pagbabalik-aral na rin po dun sa natutunan po natin last week, para po sa mga Hudyo, ang krus po ng ating Panginoong Yesus ay symbol ng shame o kahihiyan. Alam naman po natin na ito ginagamit ng Imperyo ng Roma para parusahan yung mga nagkasala, para magsilbing aral dun sa mga tao. Ito po ay nakangahulugan sa kanila ng public humiliation. Kaya nga, dinidisplay, nakabilad sa sikat ng araw, at maraming audience ang mga ipinapako sa krus. At marami pong napako sa krus ng panahon ng Jesucristo bago po siya ipako, at pagkatapos, makikita natin na evident po yung pagpaparusa ng mga Romano sa pamamagitan ng crucifixion. Para po sa mga Hudyo, ang krus po ay katitisuran o stumbling block. Para naman po sa mga Griego, ito po ay foolishness. Alam naman po natin kasi ang mga Greek talagang lovers of wisdom po sila, di ba? At para sa kanila, illogical na magpapako ka sa krus. Ang mga Hudyo naman po talagang inihintay pa po nila yung Messiah, yung Savior nila hanggang sa panahon natin ngayon. Without realizing na dumating na pala yun 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. At dito naman po, ikatlo, yung mga Judaizers. At sila yung mga hindi po fans ni Juday. Yan po ay mga naniniwala sa Judaism na mga Kristiyano. So meron po tayong mga tinatawag na sila teachers ng Judaism na naka-embed na o nakapasok na sa Kristyanismo nung panahon na yun. At sila po, para sa kanila, insufficient yung cross. Bakit? Kasi, di ba tayo po ay saved by grace. Yan po ating paniniwala. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero itong mga Judaizers na tinatawag, pinipilit po nilang pasunurin pa rin sa Mosaic Law, yan, sa tradition ni Moses at sa Law, Old Testament Law, yung mga bagong convert na Christian. So nandyan, papasok sila sa mga customs and traditions, yung tinatawag na circumcision para sa mga lalaki. Para sa kanila, para hindi nila ma-offend yung mga kapitbahay, kaibigan nila ng Hudyo, parang nagsilbing topping yung Kristyanismo at yung Mosaic Law ay nagsilbing parang cherry on top dun sa kanilang paniniwalang Kristyanismo. Naniniwala sila na ay hindi sapat para di ako maka-offend, para sure ball na ang kaligtasan ko, lagyan natin ng mga utos o pagsunod sa utos ni Moses. Pero, bakit po tila iba ang pananaw ni Apostol Pablo sa krus ng ating Panginoong Yesus? Taliwas dito sa mga nabanggit na ito. Kung sa iba kahihiyan, kung sa iba ay kahibangan. Kaya Apostol Pablo, isa itong bagay na dapat ipagmalaki ng bawat isa sa atin. Bakit nga po ba? Sino ba si Apostol Pablo na Saulo dati? Siya po ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel.
siya po ay isang aral. At si Gamaliel po ay talagang kinikilalang Jewish rabbi, nirespeto ng panahon na yon. Si Pablo, bago siya makakilala kay Christ, siya po ay zealous opponent ng Christian church, ng mga early Christian church. Talagang tinutugis niya yung mga Kristiyano hanggang sa sila ay mamatay. Sinasabi nga rin po na si Pablo ay present nung si Stephen ay naparusahan na stone to death. Pero, sa kabila ng great scholarship niya, nung natututunan, nalaman ni Apostol Pablo kay Gamaliel bilang scholar, bilang dalubhasa sa Torah, yun po yung tinatawag natin na talagang book ng Old Testament na pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Nandiyan po yung Mosaic Law, pagsunod kay Moses sa mga tinalaga ng Diyos na batas. Yan kay Moses. Pag-aalay, yan, nandyan po yan. Sa halip, sa kabila ng lahat ng natutunan niya, sa kabila ng lahat ng kapakinabangan niya, ay tinuring po niyang tinatawag na basura lahat ng bagay na ito. Nang sa gayon ay makuha niya ang approval, ang presensya ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Makikita po natin yung cross po ay napaka-ironic nung panahon na yun kasi ang cross po para sa karamihan ay symbol ng death, shame, at foolishness. Pero kay Apostol Pablo, ito po ay naging simbolo ng buhay. Buhay at lahat ng mga magagandang bagay sa kanyang kapaligiran. So ano nga po bang meron kaya sa krus? Ano kaya ang nakita ni Apostol Pablo kaya nabanggit niya ang mga katagang yan? Yan, I may never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, huwag namang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Kristo. So talakayin po natin, ano nga po ba ang kapangyarihan ng krus? Unang kapangyarihan ng krus po ay kaligtasan o tinatawag po natin na salvation. So, alam naman po natin ng ating Panginoong Diyos, siya ay namatay para sa pagkakasala ng bawat isa sa atin. At mapapansin nga po natin, dito po sa ating supporting verse sa Colossians 2:13, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. So namatay po ang ating Panginoong Diyos para sa atin nung tayo ay mga patay pa at makasalanan pa. Kaya nga po, di ba, inaawit natin yung awiting habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag, di ba? Nung sa buhay po natin, nandun tayo sa moment na hindi tayo karapat-dapat mahalin, nandun tayo sa talagang nagkasala, kaaway po tayo ng ating Panginoon, namatay na po siya para sa atin. Namatay na po ang ating Panginoong Diyos at siya po'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tanong ko lamang po sa inyo, yung patay po ba, kapag tinanong mo po ba yan, makakasagot po ba yan? Di ba hindi na? Ang patay po ba, kapag binigyan mo ng mabubuting bagay, makakapagpasalamat ba yan sa'yo? O kaya naman, sabihin natin, ang patay ay kapag ginantihan mo ng masama, gaganti ba yung pabalik sa'yo ng masama? Hindi rin eh. So makikita po natin, nung mga panahon na wala tayong ability para mag-respond dito sa tinatawag na grace ng ating Panginoon, namatay na siya para sa atin. Inisip natin, kung ating pag nilay-nilayan itong pananalitang ito at verse na ito, hindi pa man nagagawa yung kasalanan natin, hindi pa man tayo nag-exist sa mundong ito, namatay na ang Panginoon para sa atin, di ba? Napakabuti po ng ating Panginoon sa ating buhay. O pagpapatuloy po natin, having canceled the charge of our legal indebtedness. So sabihin mo sa katabi mo, may utang ka. May utang tayo lahat. Pero ang good news dito, sinasabi diyan, canceled na
yung utang mo. Buti naman, nakansel na yung utang mo, di ba? Di ba? At purihin ng Panginoon kasi hindi na natin kailangan bayaran yung utang na yun. Kailangan lang natin gawin, tanggapin yung regalo ng ating Panginoon sapagkat siya'y pinako na sa krus ng Kalbaryo. So nabanggit po ng unang puntos natin, the power of cross salvation. Pero ano nga po ba ang salvation o kaligtasan sa ating buhay? Review lamang po. Salvation is a gracious deliverance by God from power, penalty, and ultimate presence of sin. So tayo po ay pinalaya ng Panginoon una sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kabayaran ng kasalanan, at sa presensya ng kasalanan sa ating buhay. At sa pamamagitan po ng salvation ay napanumbalik yung relationship ng tao at ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang ating Panginoong Diyos po ay able and willing to save. Siya po ay may pagnanais at kaya po niyang iligtas ang bawat isa sa atin. Naalala ko po yung quotation po ni Manong Johnny nung siya ay nabubuhay pa. Hindi ko naman siya idol. Huwag po kayo magalit sa akin. Pero naalala ko lang, sabi niya kasi, gusto ko, happy ka. At habang pinagbinilay-nilayan ko yung sinasabi niya, happy ka? Okay, sige. Ang sabi naman ng ating Panginoon dito, sa Jude 1:24, to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. So ang tagline naman po dito ng Panginoon, gusto ko, maligaya ka. Ano nga po ba ang kaibahan ng happiness at ng joy? Malaki po ang pagkakaiba po ng dalawang yun. Kasi ang happiness, base po yan sa external na mga nangyayari sa paligid mo. Halimbawa, masaya ako kasi nakatanggap akong regalo. O kaya, yung niluto ng nanay ko, yung asawa ko, paborito kong ulam. Masaya ako. Ito po ay temporary lamang, based on outward circumstance. Kaya pwede maapektuhan to ng mga tao sa paligid mo o pangyayari sa paligid mo. Ano naman ang tinatawag natin na joy o kaligayahan? Ito po ay lasting, pangsamantagal. Pwede na rin yun. Pangsamantagal. Hindi, pangmatagalan. Yun, okay. Pangmatagalan. It's rooted in faith and based on God's presence. So yun po yung nais ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lamang temporaring mga kaligayahan, kundi talagang yung galing sa puso, talagang masaya ka sa kaibuturan ng iyong puso. Diba sabi nga sa John 10:10, I have come that you may have life and have it to the full. Ano ba yung tinatawag na have it to the full? Hindi po yan kapag namatay na tayo dun sa langit. Ang Panginoong Diyos ay dumating para ma-enjoy po natin yung tinatawag na buhay habang tayo buhay pa sa mundong ito. Ano po ang have it to the full? Yun po ay pinalaya tayo ng Panginoon sa kasalanan. Hindi na po tayo slaves ng sin. Nadyan po na pinalaya tayo ng Panginoon sa kaparusahan ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero paano po ba natin maibabahagi itong mabuting balita na ito ng salvation sa ating kapwa? Nais ng Panginoon na maligtas tayo, pero paano naman po yung mga tao na wala, na hindi mo katabi sa mga oras na to? Paano na po sila? Diyan po pumapasok yung responsibility natin na i-share yung gospel sa ating kapwa. Madalas po, maririnig natin kapag evangelism na yung topic, nagagamit yung term na sharing pagdating sa gospel. Kasi po, ito po ay regalo na natanggap ng bawat isa sa atin ng libre. At ito po ay dapat din po natin ibahagi sa ating kapwa. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong ipagdamot ang mabuting balita. So, share natin to sa halip na ang pinag-uusapan natin ay chismis, sa halip na pinag-uusapan natin, ano ba latest?
O kaya, sa halip na kumunot yung loob natin sa politika, ibahagi po natin ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang mabuting balita sa ating kapwa. Sabi po dito, isa sa mga problema daw ng mga Kristiyano ngayon ay mas marami pang oras ang ginugugol nila para pag-usapan si Kristo kasama ang mga taong kilala na si Kristo. Ano ibig sabihin nun? Yung mga katabi nyo. Ngunit, kakaunti ang oras na ibahagi siya sa mga tao na hindi pa siya lubusang kilala. Bakit? Kung tayo lamang po mag-sharean dito ng evangelism, ng gospel, ano na po mangyayari nga dun sa mga tao na hindi natin kasama? Dapat maramdaman po ng bawat isa sa atin yung burden ng pag-share ng gospel sa ating kapwa. Ako po ay believe dun sa mga tao na nagko-conduct po ng tinatawag natin na street evangelism. Yung nandiyan lang sila sa kanto, sa public, nag-share ng gospel. Pero, hindi lamang po doon natatapos ang lahat eh. Sa pagbabahagi po natin ng salita ng Diyos, sa pagbabahagi po natin ng mabuting balita, dapat may tinatawag tayo na care sa ating kapwa. At doon naman po papasok yung tinatawag na discipleship. So kapag na-share mo na sa kanya mabuting balita, ano nang kasunod? Sapat na ba yun? Dapat, nandun yung tinatawag na care mo sa kanya in order na gagabayan mo siya sa bagong pamumuhay Kristiyano. Kaya may mga small group po tayo dito, di ba? Yung sa men's, di ba? Nagpapalakasan yung mga mga may asawa na lalaki. Pwede po kayo umattend dyan. Yung tinatawag natin na women's ministry. Yung may mga asawa naman o mga nabalo na babae, nagsasama-sama naman sila para magpalakasan. Nandiyan yung youth ministry natin na pagkatapos ng service, di ba? Nandiyan yung mga kabataan na pinag-uusapan ng Panginoon at nag-share ng mabuting balita at tungkol na rin sa Christian living. So dapat ma-involve po tayo sa mga ganitong gawain para tumaas po yung ating pagkilala, lumawak pa yung ating pagkilala sa ating Panginoon at pagkatuto sa kanyang salita. Sapagkat ito pong mga bagay na ito ay kapakinabangan din po ng bawat isa sa atin. Hebrews 2:18, because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. Ito po ang kagandahan po sa ating Panginoon. Nung siya ay bumaba dito sa lupa, siya ay nagkatawang tao, makikita natin, dinanas niya lahat ng sakit at hirap. Hindi po siya iba dun sa mga naranasan at nararanasan natin sa panahon ngayon. Siya ay tinukso ng dyablo. Tayo ay nagkakaroon din ng battle at tinutukso hanggang ngayon. At napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng yun sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya po ay able na tulungan ang bawat isa sa atin. Sapagkat, yun nga po, nadaanan na niya, napagtagumpayan na niyang lahat, alam po ng Panginoon kung ano yung dinaranas ng bawat isa sa atin, at siya rin po nag-provide ng way out para tayo ay magtagumpay dun sa mga struggle, sa mga trials, sa mga tukso sa ating buhay. Ikalawang puntos naman po natin, the power of the cross, healing. So, kagalingan ng bawat isa sa atin. Definition po ng healing, it is the power of Lord Jesus Christ to heal the sick and afflicted in answer to believing prayer. So, kung meron po tayong pananampalataya na tayo ay gagaling, yan. Yan po ang papasok yung tinatawag na kalooban ng Diyos. Yung sovereignty ng Panginoon, na kung kanyang loloobin, tayo po ay gagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Isaiah 53 verse 5, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Yung mga Bible scholar po na nagsasabi na ang ating Panginoong Jesus daw, siya po ay hinagupit ng 39 times. 39 na beses para sa ating mga kasalanan. Pero,
kung ating babalikan yung sa Isaiah 53:5, wounds po yung ginamit dyan sa English. Pero kung titingnan natin yung Greek, ito po ay Greek na molops or blow mark, at sa English, stripe or wound. Isa lang. Singular ang ginamit sa Greek. Bakit? Sa English, stripes or wound, pero sa Greek, isa lang. Molops or stripe. Bakit? Sabi po nila, ang Greek language daw ay napaka-specific na kapag may dalawang sugat at kahit ito ay magkadikit, may term pa rin po sila na plural para doon. Pero bakit sa Bible, yung singular yung ginamit? Tingnan po natin tong Isaiah 52:14. Just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured beyond that of any human being. His form marked beyond human likeness. So ang ating Panginoong Diyos daw, itsura daw niya, disfigured beyond recognition. Punong-puno na siya ng sugat na hindi mo alam kung ano yung balat at ano yung sugat. Kaya ang ginamit sa Greek, isang wound na lang. Para siyang sugat na tinubuan ng tao. Ganun po ka disfigured, ganun po kalala yung sinapit ng Panginoong Diyos para sa iyo, para sa katabi mo, para sa mahal mo sa buhay, para sa lahat. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoong Yesus, na in-endure po niya ang lahat ng ito para tayo ay makalaya, maligtas sa kasalanan. Pero bakit nga ba pinagaling ng ating Panginoong Yesus ang mga may sakit sa kanyang ministry? Unang puntos po, upang magpakita ng habag. Kung ating titingnan po, yung ating verse, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like a sheep without shepherd. Parang mga tupa na walang pastol. Yan po yung tingin ng tao sa mga tao kung saan siya nag-minister. At kung ating titingnan po sa Matthew 9:35, kung ating itataas yung ating pagbabasa, sabi po dyan, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. So dalawa po ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang ministry sa mga oras na to. So siya po ay nahabag doon sa mga tao. At kung makikita natin, una, nag-proclaim po siya ng mabuting balita sa mga tao. At ikalawa, siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. So parehas po, pag-share ng good news at pagpapagaling sa may sakit. Yung dalawa pong yan ay napakahalaga sa ating ministry. Kasi ang spiritual healing po ay kasing halaga ng tinatawag na physical healing. Kung ating papansinin, minsan may mga humihiling sa atin, kapatid, ipag-pray mo naman ako, masama ang pakiramdam ko, o kaya kapatid, medyo malungkot ako, depressed, pag-pray mo ako para ma-enlighten ako, na-encourage ako. Pero kung wala po, yung tinatawag natin na spiritual healing at physical healing lang yung hahabulin natin, wala pa rin pong mangyayari, wala pong bisa ang bagay na yon. So sa halip na ipag-pray lang natin sila para sa kanilang kagalingan, bakit hindi natin dagdagan? I-level up pa yung prayer para sa kanila, di ba? Lalong-lalo na po dun sa mga hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon, na ipanalangin natin sila para sa kanilang salvation. O tinatawag din na spiritual healing. Yan, kung may mga bandages, kung may mga curses man sa kanila, hilingin natin sa Panginoon na i-lift yun ng Panginoon, palayain sila, para hindi lang physical healing ang kanilang maranasan. Dalawang puntos po
Bakit nga ba pinagaling ng ating Panginoong Diyos yung mga may sakit? Para ihayag yung kanyang kalooban. In one of the villages, Jesus met a man with advanced case of leprosy. So makikita po natin dyan, sabi po nung lalaki na may ketong, Panginoon, kung ibig mo, gagaling ako. At ang sabi nga po ng Panginoong Diyos, ibig kong gumaling ka. At nawala instantly yung ketong dun sa lalaki. Sunod na puntos, to manifest the works of God. So alam naman po natin na may iba't ibang tinatawag na kadahilanan kung bakit tayo nagkakasakit. Yan. May tinatawag na nagkakasakit tayo dahil sa kapabayaan sa ating katawan. Misuse ng ating katawan, di ba? Minsan ang sarap ng anli, ang sarap ng samgyup. Pero hindi na natin napapansin, di ba? Nagigay na tayo ng weight, yung mga kolesterol nabubuo na, tapos lalabas si Doc Alvin, masama yan, bakit mo ginagawa yan? Okay, yung mga AI, di ba? Gulay, kainin mo naman ako. Yung mga ganun, di ba? Tapos tayo naman, kakain naman tayo ng gulay. Yun nga po, ang katawan po natin ay templo po ng ating Panginoon. Kaya dapat po, ano ba ginagawa sa templo? Nakikita ko ng, di ba? Yung templo, winawasak. Yung templo, yung church, di ba? Dinudumihan. Iba hindi. Binibigyan to ng karampatang care. Yan. Inaalagaan ng katawan po ng bawat isa sa atin. So, meron din pong mga tinatawag na kasakitan na dahil sa kasalanan. So, ikaw ay nagkasakit, nakuha mo tong illness na to, dahil sa kasalanan sa ating Panginoon. Pero, kung ating titingnan, may isa pong kaso dito sa John 9:3, hindi po nagkasala yung kanyang mga parents. Hindi po nagkasala ang taong ito. Pero siya ay may sakit. Pero, siya ay may sakit upang ma-display ang works of God sa kanyang buhay. So makikita natin, nasa atin na po, kung ano yung ini-impress sa atin ng Panginoon, bakit nga ba ako, Lord, may sakit at karamdaman? So naniniwala ko, mauusap naman sa iyo ang Panginoon mako-confirm naman yan Pero hindi naman po lahat ng kasakitan ay bunga ng kasalanan. Huwag nyo namang i-judge, may ubo si sister. Siguro may ginawa ko kahapon. Kasalanan, huwag naman po ganon. Para na tayo mga pariseo niyan. O kaya naman, patuloy nating alalahanin yung ganon, na hindi naman lahat kasalanan, hindi ng sakit ay dulot ay nagmula sa kasalanan. Sunod na puntos, bakit nga po pinagaling ng ating Panginoong Diyos ang mga tao to respond to man's faith. So, bilang tugon sa pananampalataya. Pero, kailangan po tayo mag-ingat dito sa puntos na to kasi hindi naman dahil sa pananampalataya natin, kaya hindi tayo pinapagaling minsan. Diyan po papasok yung sovereign will ng Lord Ay, baka isipin natin, hindi ko pinagaling. Okay, pinagpray ko namatay. Bakit kaya? Hindi po naaapektuhan ng ating pananampalataya sa totoo lang yung hindi pagtugon ng Diyos minsan sa ganitong mga kaso. Kasi papasok pa rin po tayo, ano ba ang kalooban ng Diyos? Kalooban ba ng Diyos na gumaling tong taong ito? O talagang yun na yung dulo ng kanyang buhay? O kaya naman, kalooban ba ng Diyos na gumaling ang taong ito, kagaya ng kasong to, para maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang paggaling? So tingnan po natin yung Matthew 9:28. They went right into the house where he was staying. And Jesus asked them, "Do you believe I can make you see?" "Yes, Lord," they told him. "We do." So nanampalataya siya sa Panginoon na siya ay makakakita. Kaya siya ay nakakita. Then he touched their eyes and said, "Because of your faith, it will happen." Sunod po na puntos, the power of the cross, deliverance, o pagpapalaya. Review lang po ulit, ano ba ang kahulugan ng deliverance? It's being rescued by God from physical danger, bondage, sin, or spiritual oppression. So more on spiritual na kalayaan na po ito. Kung meron mang mga sinumpa dito
o kaya nakulam, o kaya may tinatawag natin ng mga bisyo, addiction, depress. Diyan po papasok ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa na magpapalaya po sa bawat isa sa atin. Jesus delivered us from sin. So una, pinalaya tayo ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Nung ating pong tanggapin ng ating Panginoon, nung siya po ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, diyan po tinatawag na tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon. So from slave, tinatawag natin ng mga alipin ng kasalanan, tayo po ngayon ay itinuring na niyang kanyang pamilya, kanyang mga anak. Jesus delivered us from the punishment of sin. So, tayo pinalaya na ng ating Panginoon sa tinatawag na kabayaran ng kasalanan. So, magkaibang bagay po ito ha. Yung kasalanan, yun po yung umaalipin sa bawat isa sa atin. At sa tuwing tayo magkakasala, may tinatawag na kaparusahan. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yun po yung pinaka-paborito kong ano eh. But, ngunit, makikita natin yung plot twist, di ba? Oo, nandyan yung pag nagkasala ka, mamamatay ka. Yun po talaga. Pero kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. So tayo po ay pinalaya na niya sa kaparusahan ng kamatayan. Pero ano nga po ba ang kinakailangan po sa bagay na ito? Kinakailangan po natin yung tinatawag na true repentance. Yung totoong pagsuko ng ating mga sarili, totoong pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. So ayon po sa biyaya, sa walang hanggang biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay kanyang tinubos sa ating mga pagkakasala. Gusto ko po itong quotation po ni John MacArthur po dito eh. Sabi dito, works are not necessary to obtain salvation. Dahil nga po tayo salvation by grace, hindi na kailangan ng works. But, true salvation, effected by God, will not fail to produce the good works that are its fruit. Anong ibig sabihin nun? Hindi na natin kailangan ng mga gawa para tayo maligtas. Ngunit, kung tayo ay totoong naligtas na, imposibleng hindi magbubunga yun sa ating buhay. Ano ba yung bunga ng kaligtasan? Ano nga po yung bunga ng pinalaya ng Panginoon? May tinatawag na good works, di ba? Mabubuting gawa. May tinatawag na fruits of the Spirit na makikita po natin sa Galatians 5:22-23. Sabi diyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So kung wala po tayo ng mga bagay na yan, at inaari po natin na tayo ligtas, magtanong na po tayo. Tayo po ba ay may pagmamahal? Tayo po ba ay may kaligayahan na dulot ng ating Panginoon? May kapayapaan ba sa ating buhay? Tayo ba ay matiisin? Tayo ba ay mabubuti? Hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. At lalong-lalo na dun sa mga hindi kanais-nais bigyan ng kabutihan. Tayo ba ay may tinatawag na faithfulness? Tayo ba ay mahinahon? At tayo ba ay may tinatawag na pagpipigil sa sarili? Diba yung kinanta nga po din natin kanina, dahil nga tayo pinalaya na ng ating Panginoon, O death, where is your victory? Normally po, sa mga tao po, nung hindi pa po namamatay ang ating Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo, ay automatic po ito.
sa lahat na nagkasala, talagang tayo po ay nakatakda na parusahan ng ating Panginoon. Pero, ngayong namatay na siya sa krus ng Kalbaryo, at nandiyan na po yung tinatawag na salvation sa ating buhay, nagkaroon po tayo ng fighting chance na mamuhay ng may kaluguran sa kanyang harapan, na mamuhay ng may kaayusan, at tinatawag na makalaya dun sa kaparusahan ng kamatayan. Sunod po, Jesus delivered us from the power of the devil. Sa pagkakapako po ng ating Panginoong Diyos sa krus, akala po ng Diablo, sa totoo lang, ay siya ang nagtagumpay. Kasi isipin natin, di ba, ginawang public spectacle ang ating Panginoon eh. Binilad sa araw, pinahirapan, display. At kung ating babalikan yung Roman norms, customs, and tradition, ang crucifixion po talaga ay inilagay para sa mga kriminal, dinidisplay sila doon bilang aral sa lahat ng makakapanood. Huwag niyong gayanin ng taong ito, ang tao ito ay nagkasala, huwag na kayong magtangkapat. Pero, kung ating titingnan, yung krus po ay binaligtad po ng ating Panginoon yung kahulugan. Para sa ating Panginoon, ang krus ay katagumpayan. Nandun yung sinabi niya, naganap na. Di ba? Tetelestai. At ano ba yung tinatawag na bunga ng pagkamatay ng ating Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo? Napunit yung tabing ng templo. Ano ba ibig sabihin nun? Di ba? Hindi na natin kailangan sumunod pa dun sa mga Mosaic law na tinatawag. Kung may kasalanan ka, hindi mo na kailangan mag-alay ng baka. Napakamahal ng baka po ngayon. Diba? Ay requirement po ng Mosaic law, sa totoo lang, sa kasalanan mo, may katumbas na hayop. Eh kung mabigat ang kasalanan mo, mas marami rin yung iaalay mo bilang susunuging handog. At hindi po ito per kilo. Per hayop po talaga ang ibibigay sa Panginoon. Ay tayo po'y pinalaya na sa ganoong uri ng batas. Ang Panginoong Diyos na po ang namatay para sa atin. Siya na po at ang dugo na po niya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Sabi po dyan, there are no two words in the English language more damaging than good job. Naalala ko lamang po itong quotation na ito kasi naniniwala po ako na sa buhay po natin bilang Kristiyano ay dapat mamuhay po tayo ng may katagumpayan. At nagiging question po lagi sa akin, sa araw-araw na ginawa ng aking buhay ay tinatawag na, nandun ba ang pamumuhay ng may katagumpayan sa aking buhay? Tayo ba ay namumuhay bilang Kristiyano na may katagumpayan o namumuhay ulit tayo ng makatalunan sa ating buhay? Minsan po, nakatanggap po ako ng good job nung ako'y nag-aaral pa lang ng college sa isang terror na profesor. Siyempre, palakpak yung tenga ko. Good job daw. At yung good job po na yun ay dahil merong error, may mali dun sa text, sa PowerPoint presentation, nakita ko. Sabi niya, ang galing mo naman, parang napaka-mitikuloso mo. At yun pong bagay ngayon, hindi ko na nakalimutan. Nagkatrabaho ako, bitbit ko yung papuring yun ng aking profesor. Nakakalungkot isipin, sa halip na napabuti ako dun sa natanggap kong papuri, nagkaroon to ng damage sa akin. Ang feedback naman sa akin nung ako'y nagtatrabaho na, masyado naman daw akong pabaya. To the point na namimiss ko yung mga importanteng detail dun sa aking trabaho. Bakit? Naging from, yun yung kalakasan ko, naging kahinaan ko na siya. Kasi, sa ating buhay po, minsan, nakakadamage yung good job, lalong-lalo na kung, una,
hindi na tayo mag-internalize, hindi na po tayo mag-a-assess ng ating mga sarili, magiging tinatawag na hahabulin na lang natin yung approval ng tao. Kasi ako, nung panahon na yun, gusto ko talagang mahabol yung approval ng prof na terror eh. At naging gano'n yung aking goal. Sa halip na pagbutihin yung sarili kong skill. So naging stunted yung growth ko, napabayaan ko siya, akala ko okay pa ako, hindi ko na siya pinag-aralan, kasi sabi naman nila okay daw ako doon, hanggang sa hindi na po na-practice yung tinatawag na skill. Nawala na po. Sabi nga, yung pagsasabi ng good job for high performers, sa mga tinatawag natin na grade conscious, mga competitive na tao, yan po ay, it can feel patronizing and can stall development by implying that's enough. So pwedeng, ang maramdaman ng tao makakatanggap ng good job, okay na yung ginagawa ko. Hindi ko na kailangan mag-level up. Doon naman po sa mga tinatawag na learners o natututo pa lamang, it encourages external approval instead of internal standards for mastery. So sa halip na, kagaya na sinabi ko kanina, sa halip na i-hone mo pa yung skill mo, mag-aral ka pa, tao na lang yun yung hinahabol mo. Kung okay sa boss ko, kung okay sa prof ko, kung okay sa tatay ko, okay na rin sa akin. Hindi po dapat ganun, lalong-lalo na sa buhay Kristiyano ng bawat isa sa atin. Kasi may tinatawag na biblical standards of living. Ano nga po ba yung tinatawag na standard natin sa pamumuhay Kristiyano? Ito po ay nagsilbing warning sa akin nung pinagbubulay-bulayan ko eh. May sinulat po na libro si Francis Chan, ang title po nito ay Crazy Love. So kung gusto niyo pong basahin, hindi rin po ako Shopee affiliate, pero makakita po kayo ng ganyang libro online. So ang sabi po doon, lukewarm people, o yung mga manigamgam na people daw, gauge their morality or goodness by comparing themselves to the secular world. They feel satisfied that while they are not as hardcore for Jesus, and so, they are nowhere as horrible as the guy down the street. Nagsisimula po yung problema sa bawat isa sa atin kapag hindi na po godly standard yung ating ginagamit sa ating pamumuhay. Pag nagsik ka ng approval ng iyong kapwa, at kapag kinumpara mo yung kapwa, yung sarili mo sa iyong kapwa, lalong-lalo na kapag ang iyong kapwa ay tinatawag na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Ay, okay naman ako dito. Nag-church naman ako linggo-linggo. Yung kapitbahay ko nga eh. Sabi niya, 2 beses lang siya magsisimba. Kapag siya'y bininyagan, at kapag siya ay ibuburol na. Ay, okay naman ako. Nagtatights naman ako eh. Okay naman ako. Kumakanta naman ako ng mga worship song para sa Panginoon. Yung kapitbahay ko nga eh. Linggo-linggo. Lak-lak yung pinapatugtog. Isipin po natin, di ba, may mali sa ganung thinking eh. May mali po sa ganung attitude eh, na sa halip na ang ating hinahabol ay yung best, yung better para sa Panginoon. Nagiging, doon na lang tayo sa mediocre na good. Hindi na po dapat good or bad ang pinagpipilian ng Kristiyano. Dapat ay better o best ang habulin natin para sa ating Panginoon. Yung tinatawag na better, yan po ay continuous improvement eh. Kinukumpara mo ang iyong performance ngayon sa previous performance mo. Balikan ko lang yung quotation kanina kung bakit damaging din ang good job. Kasi dapat, una at higit sa lahat, kapag nagbibigay tayo ng feedback, yun po yung tinuro sa akin eh, nung ako po ay nag-aaral pa lang. Kapag nagbibigay ka ng feedback, una, dapat specific. Di ba? Dapat alam ng tao kung saan siya magaling, alam din ng tao kung saan siya dapat mag-improve. Kaya hindi sapat ang good job. Napaka-vague po nun. Kung bibigyan natin sila ng specific feedback, makikita natin na nandun, makikita nila kung saan sila mag-improve, kung ano pa ba yung kailangan nilang gawin, at yun po yung dapat pong i-apply natin naman kapag tayo nakakapakinig ng feedback.
Yung tinatawag na teachable heart naman, na tayo willing na makinig doon sa mga constructive na criticism sa ating buhay. Do not merely look at the cross, look through it. Kapag look at po kasi, tinitingnan mo lang ang cross as object. Bagay na nakikita mo ng physical eyes mo. Ito, cross. Look at the cross, di ba? Pero kapag look through it, ginagamit po natin to bilang lens, salamin, na maari makapagbabago ng perspective natin sa ating buhay. Halimbawa, yun nga po, may nagpa-pray sa atin. Bilang Kristiyano, kung humihingi ng prayer yung kapwa, ano magiging tugon natin? Sa pamamagitan po ng katagumpayan ng ating Panginoon, di ba yung sinasabi nga sa kanta kanina, di ba? Yung power ni Christ na nakapag-strike sa mga demon, na gumapi sa kaawa, yun din yung same power na nasa buhay ng bawat isa sa atin. Pag may nagpa-pray sa'yo, uunahin pabuba natin yung tinatawag na hiya. Diba? Saan po ba tayo o kanino po ba tayo mas mahihiya? Diba? Sa ating kapwa o sa Diyos? Nakakalungkot po, kasi may nangyari po sa akin nung nakaraan. Meron po kaming tinatawag na kamag-anak na naratay sa balik ng karamdaman. Ang nangyari po, dinalaw po namin yung kamag-anak namin ito. Yun nga, nakita ko siya sa ospital, siya nakahiga, hindi na siya kasing sigla ng dati. Sabi ko sa sarili ko, okay lang, may next time pa naman. Saka ko na siya pag-pray, saka ko na siya kakausapin, kung may chance, may susunod pa naman. Hanggang sa dumating na po sa akin yung balita na ayaw ko marinig. Yun, na siya nga po ay yumao na. At dun po ako kinatok ng ating Panginoon, na konsensya ako na bakit inuna ko yung hiya, inuna ko yung sakana lang. E di sana may nagawa ako para sa tao yun. Diba? E di sana may tinatawag na na-contribute man lang ako dun sa pagplant ng seed ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Kahit sa dulo na lang ng kanyang buhay. Minsan po, binibigyan tayo ng Panginoon ng napakaraming choice para gawin ang tama sa ating buhay. Minsan, pinapalampas natin ito. Minsan naman, ginagrab natin. At yung mga ganitong uri po ng kwento ay sana maging aral sa bawat isa sa atin na huwag po nating papalampasin yung pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos, gumawa ng kabutihan para sa ating kapwa. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinatawag na representative ng ating Panginoong Diyos. Ambassadors of Christ dito sa daigdig nito. Kaya, yung pag-ibig ng Panginoon Diyos, tayo po yung daluyan nun eh. Sabi nga po ng isang quotation na nabasa ko, yan, be careful on how you live. You might be the only Bible other people might read. Marahil hindi man sila nakakapagbasa ng Bible, pero ay, Kristiyano to. Taglay nito si Kristo. Paano kaya to namumuhay? Namumuhay ba to ng ayon kay Kristo? O hindi ko makita si Kristo sa kanyang buhay? Kung babalikan po natin si Apostol Pablo sa kanyang mga salita, di ba? Sobrang ipinagmamalaki po niya yung cross ni Christ. At sa pagmamalaki niya, siya po ay itinuring na niya ang kanyang sarili na patay na. Sa daigdig na ito, siya ay patay na. Di ba? At nung naging po natin yung tinatawag na salvation ng ating Panginoon, ganoon din po yung naging status natin eh. Tayo po ay patay na sa daigdig na ito. Hindi na po tayo dapat mamuhay ng naaayon sa sanlibutan.
sa takbo ng sanlibutan na ito. Unang tanong, are you still boasting in your own strength? Pinagmamalaki pa po ba natin o inaasahan pa po ba natin yung sarili nating kakayahan, sariling kaalaman sa pamumuhay natin sa buhay na ito? Kung ganyan pa rin po yung attitude natin, wala po talaga tayong tinatawag na katagumpayan sa ating buhay. Kasi sabi sa Matthew 16:25, for whosoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Kaya, nandun yung patuloy na panawagan ng Diyos, di ba? Deny yourself, take up your cross, and follow me. Saan ka po ba nakakita ng pinitbit yung krus, pero hayahay lang yung buhay? Napakagaan, napakadali. Ang krus po, napakabigat po niyan. It entails sacrifice sa bawat isa sa atin. Itakwil po natin yung ating sarili. Naniniwala ako na lahat kayo nandito at yun ay evidence ng katagumpayan. Amen? Okay. Yung mga iba naniniwala, yung iba hindi. Bakit? Masarap matulog eh. Alas 8 yung service natin. Malamig ang panahon. Medyo malamig-limig sa umaga, tapos tanghali na umiinit eh. Yung iba naman, nagsakripisyo, hindi mo na kumain bago magpunta ng church. Masarap ang sinangag sa umaga. Masarap ang pandesal. Masarap magkape. Pero narito tayo, kasi nandun yung katagumpayan na binigay ng Diyos. Napagtagumpayan natin yung ating sarili para sa Panginoon. Di ba? At hindi po natin ito magagawa sa sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoon. Patuloy natin asamin sa ating buhay na tayo mamatay sa ating sarili, nang sa gayon ay mabuhay kung ano yung nais ng Diyos para sa atin. What are you carrying that does not belong to you? Baka meron pa po tayong mga bitbit na hindi naman natin dapat dinadala na. Ano yung mga bagay na yan? Sakit at karamdaman, di ba? Ibigay na natin sa Kanya. Mga worries. Kita natin sa ating paligid, di ba? Mahal na ng gas. At alam naman natin, pag mahal ang gas, pag mamahal ang pagkain. Pag mamahal ang pagkain, pag mamahal ang tinatawag natin ang basic services. Edukasyon, hospital, yung mga tinitinda, di ba? At ayoko na po ipagpatuloy pa kasi ayoko na po mag-alala ang bawat isa sa atin. Pero, kung ating titingnan, anong sabi ng ating Panginoon? Ibigay na natin lahat ng worry natin sa Kanya, di ba? Ang ating Panginoong Diyos, siya ay higit sa lahat ng ating pangangailangan. Ang ating Panginoong Diyos, siya po ay sapat. Napakaganda ng symbolism na inimpress ng ating Panginoong Diyos sa akin itong mga huli habang pinagbubulay-bulayan ko po itong i-deliver sa inyo, ibabahagi sa inyo ng message. Napakataas na po ng presyo ng langis sa atin, di ba? Pero ang ating Panginoong Diyos, meron din siyang oil eh. Meron din siyang oil na pinagkakaloob at willing ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Na ipagkakaloob ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin na nandun yung pagsuko ng kanilang mga buhay, nandun yung tinatawag na anointing sa bawat isa sa atin. At niniwala ko na yun pong anointing ng ating Panginoon, yun po ay sapat at higit pa para makaget through tayo dito sa mga storm ng ating buhay, dito sa panganib, pangamba ng gera, matataas na bilihin, at sa mga iba pang uri ng alalahanin. Sabi nga ng ating Panginoon sa Matthew 11:28-30, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. So kung meron po tayong mga binibit-bit
pwedeng yan ay alalahanin, pwedeng yan ay kasalanan, pwedeng yan ay mga pangit na nakaraan. At tayo bigat na, ibigay po natin ito lahat sa ating Panginoon. At siya magbibigay sa atin, ayon sa kanyang pangako, ng kapahingahan. Napagtagumpayan na po itong lahat ng ating Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ang kinakailangan na lang po natin, ipamuhay yung kapangyarihan po nung death and resurrection ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat hindi po nakasalalay ang kapangyarihan ng krus sa krus mismo, kung hindi doon sa tinatawag na empty cross. Sapagkat hindi na natiling nakapako ang ating Panginoon. Siya ay nabuhay magmuli para sa ating kasalanan, at kung tayo magpapasakop sa Kanya, siya ay naghihintay sa atin. Darating yung punto ng ating buhay na kapag tayo natapos ang ating gampanin sa mundong ito, uuwi tayo sa Kanya. Gusto po ba natin yun? Kahit naman hindi ngayon. Huwag muna daw, sabi ng iba. Tayo po ay patuloy na umasa sa tinatawag na grace ng ating Panginoon para tayo magkaroon ng kalayaan sa ating buhay. Ang buhay po na to kasi struggle eh. Totoo lang, ang true test ng ating faith, hindi habang nandito ka sa church. Bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pwede nga, mamaya, paglabas pa lang natin, may test na eh. Pero, patuloy po tayong umasa sa habag ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong patuloy na pagpapala, pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at tinubos ang aming mga kasalanan. Panginoon, kayo po nakakasaliksik ng puso ng pag-iisip ng bawat isa sa amin. At kami po, Panginoon, sa mga oras na ito, ay nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo, humihingi ng habag mo at tulong, Panginoon. Hindi kami perpekto, Panginoon, pero nais mo na maging perpekto, maging ganap ang aming mga buhay na ito. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po kami na mas mahalin pa ikaw sa aming buhay, higit sa sanlibutan ito. Turuan niyo po kami, Panginoon, na hanapin ang iyong kalooban at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan upang sundin ang iyong kalooban na ito sa aming mga buhay. Panginoon, samahan niyo po kami. Inaangkin po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng iyong mga salita, ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na may patuloy po kaming turuan at tulungan na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Hindi lamang po tuwing linggo, hindi lamang po, Panginoon, tuwing may kapatid namin na nakakita sa amin, kung hindi, Panginoon, sa mga bagay, sa mga oras, sa panahon na ikaw lamang ang nakakita sa amin at wala ng iba. Patuloy pong itama ang aming puso at pag-iisip, Panginoon, at tulungan na magkaroon ng puso at pag-iisip na kagaya mo, Panginoon. Mahirap man, Panginoon, struggle man ito, pero naniniwala kami sa mga pangako mo, sa iyong kalakasan, na ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.